Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 23, 2024 at malapit na yung Pasko, no? 2 days na lang. Nag-bounce na malakas yung, yung market natin. Nag-up po siya ng 2.01%. Tapos for the first time, may nakita tayo na 255.33 million. So finally, nagkaroon ng bounce na malakas si PSE. Yun nga, after ng expectation natin na mag-oversold yung ating stocks and magkaroon tayo ng first time na net foreign buy after nung malakas na mga drop natin dito sa area na to ng index natin. So very good. So dahil po dyan, marami sa mga big caps natin, yung paborito natin si Ayala, nag-up siya ng mataas. Pero si Meralco yata yung pinakamataas ngayon, nag-up siya ng more than 7% na galawan kanina. So 255 million na net foreign buy lang pero umarangkada yung majority ng ating mga stock. So, kaya makita mo dito, meron tayong Ali at saka SMPH, hindi naman masyadong gumalaw. Pero majority nga po ng mga big caps is maganda po yung galawan for today's trading natin. Okay? So, siguro start. Yan lang yung naiwan na, hindi naman start, pero yan lang yung naiwan sa rally ng market natin pagdating ng Christmas. Baka New Year rally na yung aantayin natin sa market bago just after magbagong taon, New Year. So doon natin makita yung rally ng market kasi nag-umpisa ng bumili ulit yung ating mga foreign buyers. So kasama na rin siguro yan yung negative sentiments sa US market. Although nag-bounce naman tayo nung galawan nung Friday. So from the past few days din, medyo malalakas na rin yung buhusan. So silipin din natin kung ano yung itsura ng galawan dun sa US markets natin. Ayan. So yung mga trading natin, yun pa rin. Pero yun nga, sabi natin, maganda yung galaw ng mga big caps. Ayan. So, nangunguna pa rin sa listahan natin si Dito. Lang 0% yung yung galaw natin sa kanya. Meron pa rin siyang net foreign buy. 4.85 billion net foreign buy pero parang hirap yung price action natin sa kanya. So nakita natin siya ng Doji. Ayan. So alam mo naman pag medyo Doji yung candle natin, medyo bearish yung ating stocks. Tapos si Ali, ayan. So yung mga property stocks natin medyo sumipa for today's trading natin. Nag-up siya ng 5.85% and kalahati ng net foreign buy is nandito. Meron siyang 101.49 million net foreign buy. Ayan. So, medyo pumipitik yung mga big caps natin. Tapos si ASN, malakas din siya. Nag-up siya ng 5.82%, 3.92 million net for buy. Pero yung spike pala natin na to, at the end of the day siya, no? Nangyari. Kasi for the start ng trading natin, mapula din tayo ng galawan kahit pa paano kanina umaga. Pero pagdating ng pre-close, medyo markada nga po yung market natin. SPNIC, hindi naman siya gumalaw masyado. Nag-up lang siya ng 0.98%. Pero meron siyang malaking transaction. So parang cross-trade. Galing daw yan kay Abacus. SMPH, hindi naman ganun kalaki yung ginalaw. Nag-up siya ng 1.41% and meron siyang 17.01 million. Net foreign buy. Tapos si Plus, namula. Ewan ko, ba't nandito sa trending stocks natin. Negative 0.74% and meron siyang 631K net foreign sell. Ayan. So, pero panalo is mga big caps na mga stocks natin. Okay? So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. So, bagong taon na naman. Yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibilin mo and then follow mo ako as usual dito sa mga social media natin. Palaboy Trader na YouTube channel, subscribe ka lang or kung gusto mo, pwede ka mag-join dito sa trading group natin. So tama-tama, parang kada na po yung ating market ulit. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Sakto, no? 1K yung mga views natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicator. So, marami tayong holidays na mga parating. So, by the way, wala palang trading day bukas. So, na-declare as special non-working holiday. 24 at saka 25, wala tayong trading. Ewan ko sa 26, malay mo, i-declare din nila yan. So, mag-aral na lang tayo during this time. And fundamentals, yung mga risk management sa market, plus yung ating PSE stock market studies,
Check mo lang po yan. Crypto ko to, follow mo na lang ako dito para sa mga play to earn games. Ayan. So check mo lang po yan. Tapos articles, Bodega Peak sa local market, US and cryptos. Ang tagal na natin hindi nag-upload dito. So since last year pa yan. Tapos sa mga retweets natin, follow mo ako dito sa Twitter. So hanapin natin yung pinaka-summary ng markets. Okay. So meron tayong finally for 255.38 million net foreign buy. So ito yung first time na nakita natin ng foreign buying. Kaya medyo marami na rin siguro yung nag-rush na bumili kanina kasi nag-up ng 5% yung mga minomonitor natin ng mga stocks. So panalo sa index si industrial sector. So nag-up siya ng 2.97, properties 2.31 at saka si mining 2.23. So 1% yung pinakamababa. So marami talaga mga pumitik na big caps na stocks natin. Wag sa budol-budol yung galawan ng market natin. Foreign funds bought AUB, CBC, PNB, Security Bank, Meralco, AMI, FB, Jollibee Keeper, Avoites, JT Cap, Ali Eritz, SM, PH, Globe dito at saka si ICT. Foreign funds sold, BDO, BPI, East West, ACN, AP, Manila Water, CNP, FDNL, Monde, ACAJ, Costco, Philrich, Meg, Bell, ATI, Cebu, Mac, Bloom, PHR Plus at saka C7 naman. Okay? So ito po yung holidays. December 24 and then December 25 naman siya. So nag-close tayo sakto above ng 6,534.91 and then nag-up na tayo ng 2.01%. So mukhang ito na yung hinahanap natin na dalawang Dow G nangyari dito sa market natin. So ito medyo hindi perfect yung pagka Dow G niya. Mas maganda to itong dalawa na to. Pero dito siya nagkaroon ng net foreign buying kasi. Okay? So sharing my final column for 2024. Merry Christmas nga po. And Happy New Year, sabi ni Ma'am April. Tapos call advisory, yung holidays natin. So mukhang profit taking din dito sa cryptos natin. Silipin natin mamaya kung meron na siyang bounce. Ito yung closing natin. So tatlo lang yung tatlo, apat na stocks lang yung namula. And CNPF lang yung nag-drop ng more than 1%. So nandito talaga sa blue chips, bargain hunting yung mga traders natin. Meralco, so ito yung pinakauna, 7%, Ali 5.8, ASEN 5.8 yung mga battered na stocks. JT Cap 5.4, Monday 5.4%, Jollibee 4.6. Si Jollibee lang yata pinakamaganda yung galaw sa mga mga big caps na stocks natin. So marami yung verde yung galawan for today's trading. Global Ferronickel, Legal and Regulatory Affairs wins multiple prestigious awards. FCG secured stockholders approval for planned corporate name change. CDC receives SEC approval for its 400 million worth of short-term commercial papers. ASEN is earmarking about 70 billion for its capital expenditure. Tapos corporate stories, ano bang meron for today? ASEN announced its intention to allocate 70 billion for capital expenditure. CLI announced its plan to issue sustainability bonds. Walang masyadong good news ha. FGen announced that its renewed partnership with FEU. JT Cap, ito magandang galaw ni JT Cap natin ha. Okay, so may bagong president. Security Bank assume management of 3 additional variable life insurance, and Meralco clarified that he has no relevant information on interconnection of gas pipelines and transaction involving Ilijan gas facilities. Ito kaya yung merong connection doon sa spike natin ng 7%. Okay. ASEN allocates 70 billion for CapEx. Sino pa? Plus, 30 pesos daw yung yung target ni PhilSox natin. Hopefully umabot tayo diyan. Meralco, okay, meron siyang partnership. SMC and AP through their subsidiaries receive approval from PCC for joint acquisition of power facilities and liquefied natural gas. Ayan. So baka ito yung catalyst. Pero AP and SMC, hindi naman siya masyadong gumalaw, di ba?
ASEN, listed platform of Ayala Group plans to allocate 70 billion in capital expenditure for 2025. Okay, share buyback, Ms. Yi, Robinson, Bitcoin nag-drop, gold nag-drop pa rin siya, no? Okay. FGen, renewed its partnership with Far Eastern University. Ayala Group has acquired Ebro, agnostic electric vehicle. Ayan. Pero wala masyadong epekto. ASEN said its capital expenditure could increase to 70 billion. Okay. So, good yun. Kaya siguro nag-spike. Tapos si Haven, 1 trillion property holdings will soon be renamed Billiard Land Holdings Corporation and change its sticker from Heaven to BLC to align with its new business of operation. Okay. So, taas ang value ni ni 1 trillion no ni Haven natin. Talo pa niya. Talo pa niya sina Ayala Corporation natin, di ba? Okay, so yun po yung mga balita na nakita natin and then yung ating patron. So tama-tama, o kung gusto nyo sa start of the new year, pwede nyo i-check po yung ating patron channel doon sa mga gusto ng guide sa trading po sa market. So sabay-sabay tayo na pakyatin natin yung ating portfolio naman. Okay, so punta na tayo dito sa charting. Mukhang maganda yung mukhang ang asa natin, New Year na lang dito sa market natin. No? Kasi yung Christmas rally, wala na siya. So, tignan natin kung meron tayong New Year rally dito sa market natin. Okay? So, 6.3 pa rin yung pinakamababa. And yung range ng market natin is nandito from 6.3 papunta dito sa 6,000. Di ba 6.5? Yung huli natin. Okay, 6.5 yung pinakamalapit. Pero kung range trade ang pag-uusapan sa kanya, 6.3 to 6.8. Ayan. So, yan mo na. Maging bullish tayo for this time. Kasi for the first time, may nakita tayo na net foreign buy sa market. So, kung tinitik lang yung market natin, tingnan natin sa 5-minute chart, pwede siyang sa 26, pwede siyang magkaroon ng ng profit taking muna bago umarangkada yung market natin. Laki naman yata ng pagkapitik nila dito sa mga stocks natin. So silipin natin yan sa pre-close more than 1%. So siguro mga less than 1% yung galaw natin. So ibig sabihin, pagdating ng opening natin by ano ba yun? Monday, no? Tuesday, Wednesday. Sa Thursday, so pwedeng magkaroon muna ng pullback CPSE. Pero kung maraming sasalo pa rin ng foreigners sa market natin, for the succeeding few days, pwedeng bumalik doon sa mga levels na currently nandito yung mga stocks natin, di ba? Halimbawa, si Meralco nag-up ng 7%. Kung pinitik lang naman siya, silipin natin. Kung pinitik lang naman siya is pwedeng mag-pullback siya pagdating ng opening natin by next week. Ayan, pinitik. Pinitik si Meralco natin. Okay, so temporarily at least bago mag-close yung market natin for the Christmas break is maganda. Maganda siya tignan. Hindi pa naman siya window dressing kasi December 23 pa rin naman. Okay? So very good. May konting double bottom tayo dito sa RSI oversold condition. So, tignan natin by next week. So, pwedeng pullback and then saka umakyat yung markets natin. So, bearish pa rin naman yung pinaka-overall na picture kasi hindi pa rin naman tayo makalampas dito sa MA9 ng index natin. Okay? So, nakita na natin yung mga big caps kanina. So, punta tayo dito sa mga trending stocks o yung mga winner. So, hanap lang tayo may volume. Kasi yung iba, kagaya ni ATN, nag-up siya ng ATNB, nag-up siya ng 13% pero 35K lang kasi yung volume. So, di natin alam kung bubuhusan yan by next week. Okay, so hanap tayo ng may volume. So, isa dito si Mark Ventures. Ayan, nagkaroon siya ng malakas na breakout. So, nag 10%. Malakas ba to? Kanina umaga o okay, basag-basag yung candle natin. So, anyway, nag-close siya is more than 10%. Tapos si SBS, okay, ngayon ko lang nakita tong stock na to. 8.22% si Meralco. So, pinitik 7.5%. Sino pa? FB. Ito, maganda yung pitik ni FB natin. So, 6.5%. Meron siyang volume. So, si Ali, malakas yung volume niya. 5.85%. ACN, 5.82. Nag-breakout na si ACN. JP Cap, 5.42%. Si Monde, 5.4. Ang dami, no? Lalakas. Jollibee,
4.6. Sino pa? Ang tataas, no? Puro 4% yung ano yung galawan. Nickel, ayan. So finally nag-breakout si nickel. 3.8%, tapos Cebu Pacific 3.13%. Okay? So mataas yung marami yung mga pumitik for today's trading natin. So Prim nag-breakout pero nangulong 7.62%, si PHR minus 6. Okay, wala na. Mukhang dead si ano. PHR natin. Sino pa? NRCP minus 4%. MRC, nanganganib. 2.38%. PXP minus 2%. Megawide minus 2.07. Wala pa, no? Walang volume si ano. Megawide. GMA minus 1.57%. Okay? So marami pa rin mahina doon sa mga individual po na stocks natin. So silip tayo dito sa global market. So maganda yung galaw nga nila. Last Friday is tig 1% yung mga indices natin. Pero bago naman nangyari yan, Thursday sa US market, nag-drop naman sila ng more than 2%. So ngayon parang berde, babawi yata yung US market. Di ko alam kung holiday din pagdating ng Pasko dito sa US. So S&P 0.88%, Dow Future 0.11%, Nasdaq Future 0.52%. Okay? Tapos dito sa bandang Europe, mix tayo. Medyo mix yung galawan. So Asian markets, first time din natin nakita na pumitik din lahat. So malalakas din. So Taiwan, tama ba to? TWSC, 2.64, Korea 1.57, Jakarta 1.22. So berde lahat. So dito kaya sa bandang cryptos, okay, mapula pa rin. So pullback si crypto natin. Bitcoin 95K, pero taas pa rin yan, no? From yung nung bumagsak tayo mga less than 30K, ngayon 95K na siya. So times 3 na, di ba? So Ethereum 3.3K, XRP 2.2, and then BNB is 673. Okay. So ADA, okay, mix yata tayo dito, no? Pero mas marami yung laglagan dito, mga 5%, 1%. Okay? So medyo mahina din dito sa bandang cryptos natin. Okay? So pag-usapan natin yung ating individual stocks. Unahin natin si dito. Okay, napagod na yata si dito natin. So hindi siya makalampas sa resistance na kasi nilagay ko na dito sa 1.79. So nagre-resist tayo dito sa 1.65. Tapos Dow G. So be careful na lang kasi Dow G yung kandila natin. Pero meron naman siya net for buy. Kailan kasi bearish candle kasi itong Dow G natin. So ibig sabihin, nahirapan siya lumampas dito sa 1.65. 0% and net for buy. So tignan natin, mali mo i-breakout siya na. Pero kung wala siyang catalyst na lalabas, so magre-retest tayo malapit dito sa siguro MA9 na lang, no? 1.55. Ayan. Hanggang sa makakuha ulit tayo ng medyo maganda na kandila. So, above pa rin naman siya ng RSI 50 o 52 yung niya, yung current value niya, no? 53. 53 yung RSI. So, bullish pa rin naman lahat ng indicators natin sa kanya. Ayan, uptrend pa rin naman yung RSI, uptrend pa rin yung MACD formation kailan Dow G. So, watch out na lang po doon sa mga bagong papasok sa stocks natin. Okay? Next, Ali. So, wala naman ako nabasa na share buyback sa kanya kanina o nung isang araw. Nung nakaraan lang yata yun, mga Thursday last week yung nabasa natin na share buyback. Pero silipin natin is, ayun, lumampas siya ng konti sa MA9. So, good. Meron tayong temporary bottom dito sa bandang 24.91. Ayan. So, pero kung tutuusin, meron siyang breakdown dito sa support last time na 20, ano ba yan, 26.4. So, pero baka false mangyari sa kanya, kung aakyat pa rin yung index natin, later on, magiging false breakdown tong area na to. Kasi marami napakatilas dito. Malamang kasi nagkaroon siya ng technical breakdown dito sa 26 point, ilan ba to? 26.4 na pinaka-support ni Ali.
So, downtrend pa rin naman yung pinaka-overall na picture natin sa kanya, mahina pa rin. Pero good sign na meron na siyang net foreign buy. First time natin makita ulit. So, 101.41 million net foreign buy and then nag-up tayo ng 5.85%. So, mali mo, magkaroon siya ng rally, spike rally kasi nga, so undervalued na yung stocks natin. Okay? So, very good. Meron siyang galaw. Isa pa sa mga pumitik for today's trading natin. ASEN. So, pares sila ng itsura, no? Pero itong si ASEN, kasi medyo steep yung, yung drop, naka-breakout siya ng mas maaga. So, mas maaga yung breakout. And then, yung RSI natin is halos nandito na sa 50 level natin. So, good sign na yan. Kasi ibig sabihin nagbago yung direksyon. So, either pwede siyang kasi may malapit siyang resistance dito eh. Kung mahina siya, kasi wala pa naman net foreign buy, 3.92 million, pero nag-up siya ng 5%. Ang mangyayari sa kanya, mauntog siya dito. Kung wala pa rin siyang foreign buying, and then saka tayo mag-isip kung magkakaroon na siya na breakout. Pero unless magkaroon siya ng net foreign buy ulit, didiretso tayo dito sa 4.2 na level natin. No? Pero pag wala, ang expectation ko sa kanya, breakdown, retest sa support, untog dito, retest sa support, and then saka na lang siya akyat. Kasi by that time, marami na rin siguro net foreign buy yung market ulit natin. Okay, so yung catalyst niya is yung nabasa natin sa kanya kanina. Next, SPNEC. Okay. So medyo matagal na nga rin hindi gumagalaw tong si SPNEC natin. Pero first time napansin ng mga kasama natin na so resistance natin 1.03. First time na meron siyang volume. So ang sabi nila dito, hindi ko pa naman na-search pero yung nabasa ko lang doon sa Investa si Abacus yung nagpa-pump dito kay SPNEC natin. So malay mo meron siya pero tingnan natin kasi parang cross trades lang naman siya kasi hindi naman gumalaw yung market natin. So 0.98%. And meron po siyang 27.7K net foreign sale. Malay mo. Kasi minsan pinipitik yung stocks after na magkaroon siya ng mga cross trades. So bearish pa rin siya. Below po siya ng RSI 50. So mahina pa rin yung MACD niya. Then wala masyadong walang masyadong galaw since November 20 yung ating stocks. Okay? Next, SMPH. So napag-usapan na rin siguro to dahil sa gumalaw si Ali pero naiwan siya So ito din kasi meron siyang breakdown ng price action. So meron na siyang although lumalabas na nagkakaroon na siya ng mga doji, good sign, hindi pa rin tayo binibigyan ng bullish candle kagaya na nakita natin kay Ali natin, di ba? So nag-up siya 1.4%. Meron siyang 17 million net foreign buy dito sa market. So, bago natin sabihin siguro na reversal itong si ESM, tingnan muna natin kung makalabas siya dito sa RSI trend line na ginubuhit natin sa kanya. So, nasa ilalim pa rin siya. Pero oo, pwede na meron siyang potential reversal na rin. Siyempre, pag naman si PSE umakyat, majority ng mga kilala na blue chips, sumasabay din naman siya. So, tignan natin, malay mo, yan na rin yung hinahanap natin na Dow G reversal. Kailang mas inclined tayo na sabihin niya kapag may bullish engulfing candle after na Dow G, lalo na kung may karga na net foreign buy. Okay? And then lastly, yung paborito natin, si Plus. So, nag-drop siya ng negative 0.74%. Meron siya ng 631K net foreign sell. Okay, medyo nauntog yata yung stocks natin. So meron siyang support dito sa 24.47. Pero since siya, all-time high, di ba? So hindi na ako naglagay masyado na resistance sa kanya last time. Pero meron ba tayong makikita kung lalagyan natin siya ng trend-based Fibonacci, no? Halimbawa, lagyan natin siya. Okay. So dito, tama ba? Depende kasi kung saan mo siya nilalagay. Pwede rin dito, So, depende sa, ayan. So, hinanap natin kung saan pwede siya mauntog. Ayan. So, pwede rin kasi dito, nag-start ka dito, nag-pull back, and then saka siya bumalik. So, parang nauntog siya dito. So, mukhang ito na yung final lap natin sa kanya. So, kung hindi siya magkakaroon ng malakas na net foreign buy by next week, pwede ngang nasa peak na si plus, negative 0.74%.
Ayan. So, sakto kasi yung sinusukat-sukat natin sa kanya pag nandito yung pinaka-start ng rally natin sa kanya. Okay? So, overbought pa rin siya. Baka nga kailangan muna niya mag-pull back. So, wala na rin kasi siya masyadong buyers. So, baka saturated na itong si plus natin. Okay? So, ako hindi ko pa rin naman siya binibenta. Siyempre, umakit yung stocks natin. Titignan natin kung meron pa siya ibubuga. Di ba? So, okay, tignan na lang natin. Hopeful na lang tayo sa kanya by next week. Hopefully hindi siya bumigay bago pumasok yung mga foreign buyers ulit. Okay? So balik tayo dito sa PSE. Since baba yung bakasyon ulit natin, so aral na lang po ulit tayo sa market. Wala pa namang masyadong, malit pa yan 200 billion. Dapat at least mga 1 billion yung start ng buying ulit ng foreigners dito po sa market natin bago tayo maging kampante ulit na, uy, reversal na ng majority ng ating mga stocks. So, tingnan natin, mali mo, hindi Christmas rally, kundi New Year rally yung gawin po ng ating market. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa channel natin and dito sa Crypto Ko To. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Butikipik, yung ating Twitter and Patreon sa mga gusto ng guides, sali lang po kayo dito. Pwede nyo start by January ulit yung ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Merry Christmas po.